Magandang araw mga kaibigan. Ito si Direk Daryl Yap sa kanyang Facebook page. May isinare siyang parte ng speech ng Pangulong Marcos Jr. I think kagabi ito sa Lucena Rally. Ano lang, one sentence lang. Kaya lang, medyo I'm sorry medyo may pagkabastos. Pasintabi sa mga matatamaan nito. I hope na hindi ito edited Director Daryl Yap ang nag-post. Pakinggan natin, ulitin ko. May pagkabastos. Nasa pusi nila kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa pusi nila kalagayan ng bawat isang Pilipino. Nasa pusi nila kalagayan ng bawat isang Pilipino. Di ba very clear? Nasa pusi nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Okay, in fairness, lahat naman tayo nagkakamali. Kahit ako, sa aking pag-vlog, iba yung mind ko, puso ko, iba yung gusto kong sabihin. Kailang iba yung lumalabas ng bibig. So, siguro, ang gusto niyang sabihin, nasa puso nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Kailan? Grabe naman. Bakit ganun ang lumabas sa bunganga ng Pangulo? Pusi. Ano bang meaning ng pusi? Sinerch ko sa Google Dictionary. Kung ibig sa noun, pusa. Kailan sa ating lingwahe sa Pilipino, iba, maselan na parte ng babae. Diba? Kaya, basa lang tayo sa mga comments Teo Moreno. Grabing tawa ni Teo Moreno. Nalihbay. Naku! Ba't nadamay ang perlas ng silanganan naming mga babae? Yun na sinasabi ko na medyo maselan. Perlas ng silanganan ng mga babae. Lois GT, sabi niya, katawa. Jane May, babae, konti na lang, buti, di naging ke. Erwin Baladon, nakakaiyak na nakakatuwa. Ryan de las Alas, nagba nga. Buahahaha, kaninong puwesi. Jody Borcel, irapa, dubok na isda. Dubok yung malansang isda. Christopher Herrera, buti hindi naging Kitty. Si Kitty Chu. Ay, Melanie Chu, rated SPG. Ano bang SPG? Parental Guidance? Strictly Parental Guidance. Patnubay ng magulang kinakailangan. Dale Magtulis. Tapos sasabihin fake news na naman. Nasa bibig naman nila nanggagaling ang pinagsasabi nila. Fe Castro. Ano ba yan, BBM? Nasa pusi nila. May, puro ka na lang talaga pagkakalat. Sigurado ito, magiging ito naman, pagpiestahan na naman ng mga content creators. Katulad nung sinabi niya na katatanim lang, nag-ani na kami. Nako, tuwan-tuwa ako sa mga Facebook reel na yun ang content. Katatanim pa lang ng saging, harvest ka agad. Katatanim ng palay, gulay, harvest ka agad. Kasi, yun ang sabi niya mabuti na lang, nakaani na kami, katatanim lang namin, nakaani na. Ganun.
Ano pa? Yung nagtanim kami ng bigas. Di ba ganon? Instead na nagtanim ng palay, nagtanim ng bigas. Sino ba naman ang magtanim ng bigas? So parang ganito rin ito. Nasa puso nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Bakit naging pusi? Di ba? Ay, nako. Matutuwa na naman ito, mga content creators, at pagpipiestahan na naman itong... Anyway, ito tayo sa Alyansa. Sa 10 na lang sila. Nakita ko yung may post si Professor Malotikia. Sabi niya, 10 days to go before election, 10 na lang ang naiwan sa Alyansa. So, minus Senator Amy and Camille Villar. Klaro na yun talaga na wala na si Camille Villar. Lalo na yung pinag-utos ng Pangulong Marcos na imbestigahan ang prime water ng Villar, ay talagang wala na yan. Ito, kung hindi maganda ang serbisyo ng isang ganyang kumpanya, imbestigahan. Sana noon pa. Bakit ngayon pa? Ngayon lang, after na nagpa-endorse si Camille Villar kay BP Sara, di ba? Yung timing, halatado. Ganon din yung pagbebenta ng murang bigas, yung tig 20. Napakaganda naman sana yon na ginawa nila noon pa. Bakit ngayon pa? Malapit ang eleksyon. Kaya lang, wala pa rin. Akala nila makakalusot. May 1. Roll out daw. Sample. May 2, wala na. Stop. Dahil pina-stop ng COMELEC, hindi pwede. May batas tayo na bawal sa gobyerno ang gumastos 10 days before election. So, wala, stop. Kung ang plano nila para pampabango sa mga botante, wala. Palpak na gimmick o strategy, pwede silang magbenta May 13 na. Okay, sige, go. Why not? Although hindi naman marami, kakaunti lang matutuwa. Bakit? Limited lang mga vulnerable sectors of society lang yung makakabili. Sana all. A promise fulfilled. Anong promise fulfilled? Nakakaunti man lang yung makabili. Promise fulfilled ba yun? No way. Anyway, pasensya na kayo. Mga minamahal naming mga kaliwat ni Eva. Dahil slip of the tongue lang siguro nabanggit ang pusi. Nasa pusi ang pusi nila ang kalagayan ng bawat Pilipino. Okay.